Okay, mayong puntag sa atong tanan. Sa tanan, nagapadayon na sa atong responsibilidad aron sa pagdaig na sadya sa Ginoo o sa pagpaminaw na sa pulong sa Dios. Kay ingon ang Ginoo, ang tao di lang mabuhi sa pan kundi sa matag pulong sad. Kay sometimes sa mga tao karon ang priority nila ang ilang physical, but wala nila una-una ang ilang physical. Kung mawala na sila sa kalibutan, giandam na ba? Kay paingon ra magyapon ta dito sa Dios. Muna no? Sa dili pa ta magpadayon, magkapos na ta. Ginoo, salamat Ginoo Lord karong kabuntagon. Ubani kami Ginoo. Pasabta kami sa imong pulong karon. Ug tagay kami Ginoo Lord. Nga kini akong paglitok o God Lord Jesus, dili kini ako kundi dili imo kini mga pulong. Amen. Nga masabtan Ginoo sa mga tao karon kabuntagon Ginoo. Lord, nagkapasalamat kami bisag gamay ra kami Ginoo Lord Jesus nga sila nga matudluan Ginoo nga makadasig sa among kinabuhi kini pag-apo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, welcome sa atong church. We are glad you are here. Sa wala pa nakaila sa ako ang Brother Harold Purcanilla asa facilitator karong Domingguha no sa katapusan na karon nga week. So, wala nga ang atong mga mensahe karon is a sign of spiritual growth and maturity. Sa pila na katuig nga wala pa ta, pila na katuig na sige nagsimpa diri sa wake up, kinanglan kita nga mo grow o mo mature nga dili gid permente nga magpabilin nga sama sa kinabuhi ni Bildix. Sige na kung gyapon og kaning duyog-duyugan ug asa sa paingon mura gitawag og bibi pagid gyapon diay. No? Mura tong karon sa atong kinabuhi. Mura signs of spiritual growth and maturity. Sa dili pa basahon, sa dili pa nato ang atong teksto karon dili pa nato nga mabasa kung dili nasa tay una-unaon kung asa ang atong kinabuhi karon. Nakita nimo ang tao naging natural nga kinabuhi kalibutanon o napoy espirituhanon nga tao nga nana sa Ginoo. Sa karon sometimes sa mga desisyon sa mga tao matawag nga ang iyang kinabuhi no ang iyang kagalingon siya pagidadala sa kagalingong desisyon o mga plano. Para gitawag og self is on the throne. Then sunod mo sometimes murag galibog kung akong kaugalingon mo desisyon mo padayon pagpangalagat o magpabadlong ba ko o kung sa mga klase nga kinabuhi o mahimo nimo ang tanan. Then sunod is Christ is outside the life. Muna sometimes on aras Kristo skilido. Si Kristo nagulat ra gyud. Kung tandugon nimo mo sunod din siya. Kung di nimo tandugon, di gid sa muduol nimo. Wala nga ang atong kinabuhi. Wala nga tanan-tanawa ang iyang mga interes o iyang gusto sa iyang kinabuhi. Kung nagitawag, interests are directed by self, often resulting in discord and frustration. Makita bitaw nimo ang imong kinabuhi kung wala kay Ginoo sa imong kinabuhi, lubog pagyud sa kwangyud. O ingon pa sa Rejuman, ngit pa sa alkitran, itumpas anuos. Wala na kinabuhi. Then sunod, unsa man ang Christ-centered, Christ-directed in life. Kung naga kang Kristo Jesus, plaster kayo ang imong desisyon o kinabuhi na ang imong kalipay sa pagigugma, joy, peace, patience, kindness, and goodness, and faithfulness. Wala na makita nimo si Kristo sentro sa imong kinabuhi. Kaya ang tanang desisyon o mga plano sa imong kinabuhi na si Kristo. Lord, amay ba kuan ni? Musulod kuan ni? Amay ba kubuday kung simba ba ko nimo? O di sa kung simba kay morday nagalubog sa imong kaugalingon. Nay ka makatintal ingon pa ni kinsa to si Gine nag-ingon pa sa kinabuhi napasiguro man ka manintilay ang ato sa mga Gine nawala naman. No? Sa kinabuhi, muna nga Jesus Christ is empowered by the Holy Spirit. Mapil nimo nga naba ang presensya ni Kristo sa imong kinabuhi wala. Ikson. Muna nga ang Holy Spirit mo na nag-empowered kanimo. Kaya siya mga atong comforter sa atong kinabuhi. Siya ang helper. Bisag asa ka nagalakaw ng Diyos na sa imong kinabuhi.
Kung dili mo dayon si Kristo sa imong kinabuhi, wala ang presensya, wala ang espiritu. Sama si ani nga si Jesus Christ nagaulat ra. Mga igsoon. Mara nga, has effective prayer in life. Pakita gini mo, understand God's word. Trust God. Manangingon nga, tulo ang pagtuo sa tao. You trust yourself or you trust God. If you trust yourself, muna kitawag self-decision sa imong kaugalingon. Kung unsay imong buhaton, musimba ba ka o dili, imo na kaugalingon. Muna nga, you trust God. Muna nga, ingon pa sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your hearts, not your own understanding. Kaya sometimes, dili ta mo understand sa Ginoo, kung dili mo understand ta sa atong kaugalingon ra. Kapag to, muna nga, obey God yun, mga ison. Then, sunod, muna nga, diyan na ito makita, kung once again, if you are deeply rooted in Christ, no wind can blow us. Kung ng Kristo nang gamot lagi sa imong kinabuhi, o ikaw naana ka Kristo, bisag unsa nga mga bagyo o linog sa imong kinabuhi, muna nga, ang pagkahamtong sama sa usa ka maayong pagkagamot, nga kahoy, nga mutubo, nga likon o likon sa paglabay, alabay sa mga panahon. Ang laong nga mga gamot niini nagpresentar sa usa ka likon. Tanaw ng kahoy kung garang ugat sa tunga kahoy nga bisag imong lagot kan mo nga di kay matangtang kay dugtukon gid kay gupon jud nga nga kinabuhi. Ora nga usa na sa kalikon nga pundasyon sa kaalam. Ganun kaalam kay balo. Pailog o pagsabot nga nagtugot niini nga mubarog gid siya nga likon sama sa unos nga kinabuhi. Sama nga sa usa ka hamtong nga kahoy mamunga ang usa ka hamtong nga tawo nagpakita sa pagtubo sa kinaiya pinaagi sa pagka mabination igsoon. Then unsa po nato nga responsibilidad sa kinabuhi? Ang pagpugong sa kaugalingon. Ang mga sanga sa kahoy naghatag og kapasilungan o suporta sa atong kinabuhi. Mapito na sa una sa atong kinabuhi, sa atong mga nature para sa kalibutan, sometimes tungod lang sa mga pinaka-bright sa kalibutan, grabe na giguba na ang mga sometimes makita ng mga kalibutan, grabe na ka-polluted. Manang ingon palagi sa mga networking pa sa mga business. Manang ang kitawag og grabe na ang mga positive ion. Nga grabe na kayo mga grabe na kayong kanamayong kakaning atong mga technology naghatag na nagkaluya. Marang kinahanglan din tao ganang pamitarang negative ion marang what mo kanta dito sa atong kinabuhi. Muadto kita mo relax, muadto kita sa mga greens. Manang uban ang mga kinabuhi sa tao, malipay na ang mga kinabuhi, mga adto naging maringon sa magkuha na itong balay dito kon kinabuhi kay murag labi kay tanawon dito kay bugnaw kayo. Kaya dire pas Cagayan de Oro. Grabe na gid kainit kay nagtuyok na wala tay makita niyong mga kahoy. Nga igsoon. Mo na nga bisan unsa ka mahagiton nga mga panahon kini nagpabilin nga likod kanunay nga nag-abot pataas padulong sa kahayag. Kamatuoran ang pagkahamtong dili mabot sa usa ka gabi apan padayon mo to pinaagi sa mga kasinatian nga mga pagsulay o pagpalahutay. Nakita ginani mo kinabuhi. Ang atong kinabuhi nagi mga pagsulay. Kung asa gid kutob ang atong pagtuo. Nagpadayon pa ta, nagdaig kaniya, nagsimba pa ta, nagpagamit pa ta diha kaniya. Kung di ta pagamit ang ato ng una-una, ang ato ng sarili. Kaya ron mabuhi lang diri sa kalibutan. But wala na to giandam ang atong kawalingon. Kung panahon na sa paghukom, na-plaster na ba? Nangayon na ba kagpasaylo? Forgiveness. Diya sa Ginoo. Mana nga isod. Mana nga ang atong isgutan karon tulo ka punto nga atong isgutan. Ang atong teksto magibasa ganina sa Efeso 4:13-15. Mo ni tulo. A deepening relationship with Christ, spiritual stability, kanang kalikon, nga dili ka matarong. Then speaking the truth in love, na ang atong mensahe karon kabungpagon. Mo na nga sa dili pa atong basahon og utro. Mo na ingon dungano na to Panginoon, basa. Pinaagi niini magayusa kita sa pagtuo pagila sa anak sa Dios. Aron kita mahimong hamtong sa atong paggawi sama kita kang Kristo. Kadua. Ug kun mahitabo kini kanato dili na unya kita magsama sa bata nga madali sa nagkalain mga magpanudlo
sa mga tawo nga nagalimpong ug nagtuis sa kamatuoran. Ay, Magsugilon hinuon kita sa kamatuoran uban sa gugma, aron may sama kita kang Kristo nga atong Pangulo. no? Sa atong kinabuhi o katong balikod, mayroon siya na, o kung mahitabo kini ka nato, dili na unya kita may sama sa bata nga madani, nagkalindain nga mga panudlo sa mga tao, nagalimpong o nagtuis sa kamatuoran. Sakto. No? Dili ta sama pagkaroon kang buildings, kay bisag unsa, imong kuano, di pagkakasabot. Kaya murag asa kang guyo na ganito. Tingana gina kinabuhi kay testingan gid nila para nagkaroon. Kaya wa pa gani sa kitang buspuro, pag inugdag ko o papasok na gid na gid niya utron. May ginang sulayan gid niya. Na unsa gid ang mga experience sa mga bata. Bisag kang puloy. Ang puloy yo para to kanina makita na ko dito pa sa ilang balay. Idok-dok na giyang ulo sa pagin ang kalibog sa utok. No? Grabe sa puloy yo. Mainumdum ginato kung unsa pagin ang bata pagin kayo. Wala nga sabton lang din nato kay bata pagin kay dili pa mature sa atong kinabuhi. Kinahanglan pa nato tuduan ang atong mga anak. Wala in summary, Ephesians 4:13-15 naghatag kani og encouraging sa mga magtotoo na. Sa wala pa magtotoo nga ang gipadungan ni kita mga igsoon. Wala nga encourage believers to pursue spiritual maturity. Para maturity, no? And unity in the faith, growing in their knowledge of Christ, it warns against being spiritually immature. Mana nga sa karon sa mga sitwasyon di na kita maningalan nilang puloy o nilang buildings. Immature pa gid ang ilang kinabuhi karon. Hantod mo grow ra gid nga sige ra ginato tuduan sila nga dili sila madala nga magpabilin nga bata paghapon. Para ka which lead to being easily deceived. Muna nga kasagaran dali na gid sila ma-deceive of full teachings. Muna nga puno sa ato sa mga Kristohanon nga wa dili pa ta mature, muna dali pa kita nga madala sa mga ma-deceive ta sa mga teachings. Pagtanaw nimo tinuod ba gid o dili. Sometimes matanaw na to, mutuo na ta kay murag nanay nakita nimo. Kibuloy yan eh. Muna nga sometimes siguruwa gyud ang inyong pagtuo. Kung si Kristo ba ginagitudlo nila or tinidag ba na ang gitudlo niya, gituo ba, nagtudlo ba sa Diyos Amahan, Diyos Anak o Diyos Espiritu, fully God and fully man. Kaya sometimes ang uban ang ilang mga pagtuo sila na ginang kaduhang Diyos at si kaduhang sus silang kinabuhi. Wala nga tanawagin ang mga full teaching, instead believers should speak the truth. Kung unsay mong natanaw sa imong pagbasa, sakton gid mo i-reflect. Tun-i. Ayaw pagsalig sa pastor. Kung dili kamo po na inyong kaugalingon. Dito na mo. Mana nga, datot inan and grow me more like Christ who is the head of the church. Mana nga, pursue your spiritual maturity, deepening your knowledge of Christ, growing in faith, stay grounded in biblical truth. Kinanglan grounded kita to avoid being misled by false teaching and deceptive doctrines. Karon nga mga sitwasyon, daghan na kayo nga mga gitawag o ganing mga deceptive doctrines, mga false teachings. Ayaw gid niyo nagpaminawa. Kamo gyud ang mga musabot kung unsay gitudlo. Siguruha po ng inyong mga Biblia kung iabot pag 66 books. Kaya sometimes sobra na. Mga practice speaking truth in love. Kinahanglan ka og balancing, correct the doctrine with compassionate and care for others. Strive for Christ-like, allowing your life increasing reflect the character of Jesus Christ. So, mo nga spiritual growth and maturity is essential. Usa na ka-essential sa mga magtotoo. Just we expect a child grow physically. Kinahanglan kani nga wala kung minus pag ang imong pagkasabot o pag-ilam, siguro agad ang imong physical, emotional o mental. God expect you as grow spiritually. Then, spiritual growth is not at one-time event, but as continuous journey, where we gradually become more like Christ. Jen, kung unsa ka ng mga pagsulay sa imong kinabuhi karon, kinahanglan gyud continue gyud, ayaw gyud undangi. Kaya madala ta sa mga kwan, no?
The goal of this growth is reflect the character and nature of Jesus in our thoughts, action, and decision. Mara nga, before pa ta nga before pa ta nakaila sa Ginoo nga wala pa ta ni matured, mara nga, yet to all receive Him. To those who believe this name, He gave the right to become children of God. Kinsay gusto nga mahimong anak sa Ginoo dire? Pataso ka mo. Kinsay gusto anak sa Ginoo dire? Kinsay gustong anak dire ni Taning? Jesus name. Wala nga siguro agad ang inyong kinabuhi, ang inyong espirituhanon. Then, wala nga, Paul writing in the Ephesians emphasized the spiritual maturity. It's a journey, not a destination. It involves is cultivating our relationship with God. Wala nga, magtanong ka sa tanong mo, o magtanong ka, aron mo tubo, o healthy ang iyong tanong. Ginangan ka cultivation. Bisbisan gini mo. Sama ra gyapon sa atong pisikal. Muinom kitag tubig, kung di ka muinom na maunsa man ka, maunsa tawag na sa English pa, dehydrate. Mo po na sa tao igsoon. Muna nga, relation with God, growing in our understanding His Word, applying in our daily life. Spiritual maturity is not optional. It's expected a part of our Christian walk. Today, we will explore three key signs of spiritual growth: a deepening relationship with Christ, and spiritual stability, and speaking the truth in love. So, muna karon, muna nga mga number 1 nga tungtunan karon sa atong tulong ka aspito nga angay na tungtunan. Kani gitawag og a deepening relationship with Christ. Kanang pagpalawom, no? Ipalawom ang imong relasyon sa Ginoo. Ipakita gyud kung unsa ka nga mga pagsulay. Kung video o di ka example mingon na daghang kay mga tituson. Bro, magdi na mo kita sa mata oy. Mga anak, pag og iyong cellphone, kita ba lagi? Og text. Wala nga daghang kay pamagi. Kaya ang social media usa ka na nga strategy sa mga kalibutanan o mga yuwanon aron tintalon ka. Na may social media nga maayo nga basta para sa Ginoo. Gay mong ipakita. Wala nga Paul begins, no? Paul begins with stating, wala nga nagpahayag, the spiritual growth lead us toward the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, matured manhood. A deepening relationship with Christ is the foundation, no? Usa ka na kahaligi nga di gid matandog ang atong espirituhanon nga mga pagtuo. Our maturity is directly tied to how we know Christ, not just as know about Him, but truly experience Him in our everyday life sa atong kinabuhi. Muna nga, sa atong pagtubo, sa atong mga knowledge sa atong kinabuhi, nga kay balo igsoon, as we grow in our knowledge of Christ, must deepen, kinangan mulalong yun ang iyong pagtuo diha kang Kristo. We move beyond basic understanding. No? Sama ra gyapon sa mga bata nga grade 1 pa ta, tuduan kita mga basic A, B, C, D, E, F, G. Kung sa pagkay marugin ka mo muna nga kaning basic karon nga itong ikuran mo ka na. Kung di pa ka balo, sundit. O basic pa na, kung di na John 3:16. Sabta na. Muna nga, a basic understanding to experience Christ in a personal, transformative way. This involves spending time in prayer. Muna nga, time in prayer, kinangan, mampuon din ka. Dahil sa kanilang meditating on scripture. Mabitaw ng ingon ka, ito nga, kinamdum sa kinabuhi, mabitaw nga ingon gitawag ko. 5 ka mo, read, basagin ka, read, study, tunan gini mo, katulo, meditate, sabta, o di po di mo masabton, memorize sa, manang i-meditate, di mo nang pulong, meditate, ito, study, meditate, memorize, Pagsulat. basta mo to, read, study, meditate, memorize, and apply. Karang 5 yun. Nga, kuwan sa atong kinabuhi. Parang nga, meditate scripture and reflecting pagpamalandong, manang isabot, on who Christ is, kinsa si Kristo sa iyong kinabuhi, and what He has done. The more we know Christ, the more we grow in faith and understanding. Muna ka sa 2 Peter 3:18, no? But grow by the grace of the knowledge of the Lord, Savior Jesus Christ.
Igsoon. Muna nga, gikan patang kinanglan atimanon ginaton. Mura gyud po na pag-atiman sa tanom sa pagbisbis kay mutanaw gyud ka kung unsa ka gwapa, mao po na sa atong espirituhanon nga kinabuhi. Aron unsa gyud ka gwapa po sa atong kinabuhi. Then, muna yun sa Pilipos 3:10, ang atong pangandoy karon mao ang mailak kung pagayod si Kristo nga masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw o makaambit ako sa iyang mga pag-antos hangtod nga may sama ako kaniya sa iyang kamatayon aron nga pinaagi ini mahimong mabanaw usab ako. Amen. Mo na nga siguruon pud nato ang atong kaluwasan igsoon. Kay sometimes dili nato masabtan ang Dios coming na. Kay ganina gyud ang atong mensahe gadad the last of kwan sa atong kamakop nga kuan nga the four codes kwan nato nga gitugan lain man ta kay tagaan man ko responsibilidad sa atong pastor o kan isulti giditso na kung purot unta karon ang isulti unta the coming king karon nga week nga itudlo but amo talaga akong kadri no unsa pud kasama kang Jesus Christ sa atong kinabuhi. Then sunod transformation of character. Ganang naging kausaban ng atong kinaiya o batasan. Igsoon. Muna nga, a deeper relationship with Christ lead to character transformation. When we grow closer to Christ, His character become evident. Usa ka ng ebidensya sa imong kinabuhi. In our life, we begin to exhibit the fruit of the Spirit such as love, patience, kindness, and self-control. No, kita man nimo sa Galatians 5:22. Manayong nga diri po sa kinanglan kung unsa imong attitude sa una nga 2 Corinthians 5:17. Therefore that anyone in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kung naa ka diri kang Kristo Jesus sa imong kinabuhi, wala na to imong kinaiya o batasan. Kung chismosa ka o martis ka sa una, wala na to. Kinanglan ang iyong pagkamaritis o chismosa, isulti nimo dito sa kamatuoran sa Dios. Mo'y usultihan sa mga pulong sa ubang tao. Para nga, before sa the film of God's redemptive plan sa atong kinabuhi, kinanglan ta atong buhaton gid sa tao, muna nga ringon sa the man's way, kinanglan tao pagtuo, pagdawat o relasyon. Diyan na ito makita kung ang Diyos na bang relasyon sa imong kinabuhi. Kung wala kay relasyon sa Ginoo, ikaw na ka nagtuo o nagdawat, useless na gyapon na. Kinanglan ang karakter gyud, ang imong relasyon nga kinanglan gyud nga makita gid mo nga naagi kay assurance sa imong kinabuhi igsoon. Kay ikaw siguro kung panahon na sa paghukom o panahon na nga mabot na si Jesus Kristo sa atong kinabuhi. Mura ingon sa Galatians 5:22-23, apan kini makita sa kinabuhi sa tao kung ang Espiritu Santo mao nagkahom kaniya, mahigugmaon siya, malipayon, may kalinaw, may nantusod, maayos siya sa isig katao, manggihatagon, kasaligan, puukan, o pagkapugong sa iyang kaugalingon. Kung mao kini ang atong buhaton, dili nato marapas ang mga sugo sa Dios. No, kana lang gani kana nga karakter nga attitude sa Galatians 5, usa na hindi mo mga practice igsoon. Kung unsa ka kasalbahe sa padlungon sa una, ka before pa na makita din kinaiya. Pagkaron, mo na nang imong attitude. No, karang the fruit of the Spirit. Then sunod, pagutana imong kaugalingon igsoon. Am I actively seeking to deepen my relationship with Christ? Usa lang nga mga pangutana, no? Nagpalaw ba gid ang akong relasyon sa Dios? Igsoon, mura ikaw lagi pagkatubag sa imong kaugalingon. Am I growing in the knowledge of who He is and allowing the knowledge to shape my life? No? Mura, then spiritual growth begins with cultivating a closer relationship with God, with Jesus Christ, which transform us from the inside out. Inside and out. Kung nakatidawat na nimo si Kristo sa imong kaugalingon kasing-kasing, ang paggawa sa imong kaugalingon, mo gyapon ang imong kinaiya, Diyos doon nga kinabuhi na. Ang pagtanaw nimo kaniyo, ulitan din ang tawana o kaniyo. Lahi naman treatment. Kung makayo, nanitagon na, friendly na kaayo. Nga na ba ang kinabuhi? Sa atong kinabuhi. Then sunod, number 2 is spiritual stability. Kinanglan taog spiritual stability. Kalikon gyud
nga na si Kristo sa atong kinabuhi nga dili gid nga atong kinabuhi. Muna sa Ephesians 4:14, no? Si Paul nag-warn against remaining the spiritual children who are tossed to and fro by the waves and carried out by every wind of doctrines. Nakapatayan tinatawag mga doktrina din karon. Daghan kayo. Mga lain nga mga doktrina, diri ka, lain man tao dayon kay Panginoon. Ganahan na gani kag nalay mga pakulo. Ganahan na din sunod minaw dayon. Ngana. Nga itong kinabuhi. Muna nga, one clear sign of spiritual growth is stability in our faith. Spiritual maturity bring steadiness, making us less like to be swayed and forced by teaching temptation. Our life is circumstances. Muna nga, parang bantay kita ka ng mga full teaching yun. Reminders na yun kung nakailan naging ka ng Kristo, continue. Ayaw na pagpadani sa lain. Tumi na ang pulong sa Diyos. Muna nga, kinanglan, rooted in God's Word. Rooted na ka. Amen. Ang mga pulong, busog na ka sa mga pulong, nasabtan na nimo kung unsa ang gisulti sa Ginoo sa imong kinabuhi. Muna nga, matured Christians are grounded in the truth of Scripture. Kung ikaw ang iyong pagka-Kristohanon, membro lang ka kanang pasinaw, paminaw, pauli, di pagyapong kagruan na. Ang imo lang, musimba na ganito, pauli, pag-abot sa balay, sige panaway, pamalikas, pagkitang tao, pagkaroon natanan. Dili magka-mature na. Kaya sometimes na pa kay mga weaknesses, kakinanglan na to, ang atong mga weakness, kinanglan na to, Lord, tangtangan at kini ang mga habits, ang atong mga attitudes, kasi sige kong pamantay, sige kong bukban dito sa kauban, sige sulti, kung sa'yo mga doktrina dito, grabe na. Pantay ta, kinanglan ta nga, matured, kinanglan, grounded na kita, di kita matarong. Manang Hebrews 5:10, remind us that the matured believers have their powers of discernment. Makita ni mo na, ma-discern, mayroong kag, ano ba, for example, Bi, kanina doktrina, Bi, ma-discern ka di mo, maayo ba niya itudlo o dili? Kibuloy man ini. Kibuloy ba din O dili lang kibuloy, dagat kayo, nagsisgod ko dito, katong kitawag ko sa church, parte ko, gitudlo ko ng kanang mga hyper-Chris, mga daghan na kayo mga churches karon. One sip, always sip. Always, one sip, always, gisulti ka po na kanina itutang. Kaya daghan na kayo nga mga doktrina nga magkahatag o mga false doctrines or mga false prophet. Sometimes na ay pagtanaw sa kagulitan, dugo siya, ang kanang karnero na may dugo ko din kasabok-sabok sa imong kinabuhi. Sometimes atong dawaton, kay napamantas sa kalibutan, mawagin ang mga pagsulay, mga trials sa itong kinabuhi, gitistinganta sa Diyos, kung asa gitkutob ang atong pagtuo diha kaniya sa pagsunod sa pulong sa Dios. Marang ayaw gid ka karingala nga mukalit ra kag sometimes kanila mga magsakit dito. Kanila po yung mga trial kanila murag medyo ni agi kag atake. Gisulayan po ka gid asa ri kutob. Pasalamat kay ko. Bisag gi-atake ko sa akong sakit. Di barog pa magi kong ditindog ko sa kubangan ko gano'n. Yes, thank you Lord. Marang ay pagkaroon. Marang Colossians 2:7 say we must be rooted and built up in Him, established in the faith. This rooting give us a spiritual strength and make us stable in our walk with God. Mana nga? Then sunod, resisting deception. Kinang putag, resist in Jesus' name. Ingon palagi kanina, pag-ingon lang ginagog na yung mga yawa, anal gito, in Jesus' name. Kung paan siya, kaya grabe yun ang mga kaaway karon nas mga palibot. Besang dire gamiton ta. In Jesus name yun. Muna nga, as we mature, we become less gamay ra na, successful, delikado kayo to being led astray and false doctrines or worldly ideologies. Muna, we grow in discernment and can identify and teaching are not aligned with God's Word. Basta wala gid align sa pulong na wala gid sa Biblia, o wala sa iyang kuan, Kulto. Kultur gina. Ang ilang ibawan, puro lang ng mga pandaot lang. Parang, are you spiritually stable? Are you able to stand firm in the face of trials and temptation? And false teaching. Parang kinanglan tao, kalikod, stability sa atong kinabuhi is a sign of maturity.
and it is built on the foundation of God's words. Karang bitaw karang sa batay dito sa balay pod, usap na pagsulay ba karang mayong kag karusa pa mo ang grasya oy. Dapat din nga na ba patay ka na. Kaya mayon ta sa tagagalingon nga dukaya pag malingon nga murag man. Example karang wala ko'y pamiliti, murag mingon po ta sa gawin. Murag grabe gid kayo ba nga mga pagsulay gid asa gid kutob. Upadayon ra kay mga yun kita sa Ginoo gid ka kung saan gid nga kita nga masustain gid ang grasya makaingon ko nga ano mo ko gibless na pa siguro kulang wala na ko buhata. Tingnan sa atong kaugalingon. Mura nga is built of God's Word. Regular study on Scripture coupled with prayers. Kinahanglan po di pamili. Kaya mag-apos sa ta dili ta ako wala pa mo pamilya, sulo ra gid ko. Ang kamo di pamilya tapog din mo. Apel gis buildings. No? Para prayer will root a deeper in your fight. Para nga dagang mga resisting to deception. Dahil sa akong mga life experience, sa tinod lang sa akong kagulingon, for how many years, for Christian life, sa akong kinabuhi, siguro niabot na siguro ko, for a first church 10 years, for niabot na siguro ko mga 25 or 30 years, Christian life. But sometimes, daghan po ang kinabuhi ng mga pagsulay. Mura po kagalibangbang, lukso dire, so, mangita gano'ng kamatuuran, simba dito dapit, simba dire, hantod, negro ko, gidala rin ko stikap, ipa-eskwila ko, agi paminaw ko sa mga seminars, dito rin ako nasabtan, mga classes, unsay membership, unsay maturity, unsay ministry, unsay mission, or unsay magnification. Mura ginay lima rin sa itong kinaboy, na atong tunan. Dili lang sa church, sige lang tag paminaw sa pulong sa pastor, naghatag sa Ginoo. Dili ka na, kinanglan buhaton po nato, nga kita nga matured, nga Christian, magpahimo na kita sa itong pagalingon, kung asa ang gasa ng gihatag sa Diyos sa itong kinaboy. Kung gasa ni mo na rin natungtong pressure, focus, tindog rin, paggamit sa Ginoo. Kung dito ka mag-Bible study dito, anak, daghan dito pumagi, daghan paging trabaho sa Diyos. Kung na nga, wala magitiabot si Kristo sa itong kinabuhi, kay daghan patag bulaton, daghan pang mga kalag nga luwason. Ikson, mara nga, like ang Gini, dito lang siya sa mga campus ministry. Pasalamat din ka din, hanggang itawag ka, kaya wala yun. Nagkapos kita sa mga kangitin. Daghan kayo mga tintason sa itong paligid. Kinanglan piliag yun ang mga Kristohanon nga nagtuod ang Kristo na ikahadlok. Ayaw dito sa mga manitalay. Mga igsoon. Wala nga life experience sa kung kinabuhi. Grabe yun. Dagang din mga pagsulay. Wala nga ingon nga about persecution. Ay, pamili pa mo persecute ako. Rool din kayo. Pasalamat ko ba kay wala na rin naman kasinabot ang pamilya ginuban. Blessed ang kina. Ako, nagsugod pag yun. Karos na pag yun, nga mudawat akong ginikano, isuod. Nako isuod nga Christian na, layo man, tumas libo. Taga-Victory to siya. Kanang Victory Baptist dito. Then, napo kayo isuod nga kuwan. Naano gitaran. Kung sa kulpa sa unsa na nagkanta ni Absurban. Iglesia ni Cristo, Akong mama, Iglesia. Dagan kayo. Umihingo nga laing mga churches sa kinabuhi. Ngayon nga na. Mara nga, kaya nga mga pagsulay sa Mateo pa, blessed those who persecute you. Mara nga, dawato na gini nato nga kinabuhi gilay. Di na gini tayo maningala. Nga mga pagsulay, natanan, kagutom, sulayan ka. Kung wala na kikwarta, sulayan ka. Natanan. Napay mga pagsulay, magdaot pa ka. Asa ka makuha ang Diyos maintenance, hindi na matambal. Grabe gini mga pagsulay sa itong kinabuhi. Ana rin, ang ato rin, patience rin, pagpaubos rin sa atong kinabuhi. Mana nga, siguro wagin ang atong kinabuhi, kay time o kaning. Sa atong kinabuhi, nga time na sa mga judgment time, kung nagsama kita adiyo, kaning gingon sa Mateo 25, ang tanan nga mga kardero, dinay sa kong tao. Ang tanan nga mga kanding, dinay sa kong wala. Siguro wagin ang atong pagtuo, na si Kristo nasa itong kinabuhi. Mana nga, number 3, speaking the truth in love. Kinanglan po dito nga na tinuod yun.
The hallmark of spiritual maturity is the stability. Kinahanglan musulti kita og tinuod ug tugma. Kinahanglan tag balance between the truth and love in the Christian life mature. Believers know the truth is vital, but how we deliver it is equally important. Spiritually growth lead us up to communicate the truth and grace and compassion and love. Kinahanglan kung nadawat na rin mong bless sa Diyos, kinahanglan na kita'y compassion yun sa Diyos. Sa pag sangyaw din sa pulong sa Diyos. Wala nga, the truth and compassion yun sa wallet, it's easy to speak the truth. Kinahanglan natin nga harshly mapintas or use it to condemn. Spiritual maturity teach us na tudyo sa itong kinabuhi is to pair truth with love. Jesus is a perfect example of this. He spoke the truth boldly but always with the intent of bringing people closer to God. Mature Christians know the love must accompany truth for it to be effective. Gugma ligid. Jen, dili nga gugma nga kuna ka ng sa gitawag ka ng gugma nga papilab. Kaysa na magdali, unahasan ng imong education. Balag hinahinay, kalisod, ampo lang yun. Kay lisod kayo, nakadayon ka mga kakordyan, kinanglang kita aya sa mga papilab. Kay lisod ka ng papi-papi lang kada. Pag ang labas, mayroon ka, basta usahan ito, basta saging, basta labing, balag saging, basta labing. Ganaan mo, anak? No. Ganaan ang kinabuhi, siguruwag yun. Siguruwag yun ang inyong pagkuhan yun. Kaya, ang education mo ang naghatag ka nimo aron maka-apply kang sakto, aron sakto po ang imong sweldo. Kaya lisod kayo, dagang kayo kung ngayon na mga silingan na kung gatong mga tigbuhat o mga akarang tigdula sa computer dito, nanawa, di man mo manikamot, nanawa, sayo ka na ninyo. Naglisod na. Kung sa ipalit yung gatas bata. Yan na. Kung naman dayon, kung sa kurso, Bachelor of Science in Construction. Gusto mo na? Bachelor of Science in Construction? Vulcanizing shop. Vulcanizing shop? Parang mga bata, siguro ang ito yung kinabuhi ka. Ayaw mo pagpadanig, gininganan ng mga tintuson. Pasalamat lang ko, bisag working student lang ko, parang college level lang ko na human, nanikamot ko, wala ko nagsaling sa ginikanan. Nag-working student ko kang Congressman Haraula. For 2 years, ang sweldo niya, sa ako, mo hindi pa eskwela sa kong kagalingon, araw mahuman ng computer programming. Ang problema lang, wala na programming, useless lang. Sa akin na po. Parang nga, mo na yung nagkakuan sa ako, nakadugang kong mga knowledge sa ako kinabuhi. Kaya lisod kayo, wala kayo knowledge nga education. Murag ikag kutuburan mo, hadlo kag musulti, mo tubang sa tao. Muna nga, the echelon is identifying others. Identifying yun ang imong kagalingon kung who kinsa nga tao. Muna nga, maturity means using the truth to build others up, not tear them down. When we speak the truth in love, we promote unity, growth, and encouragement in the body of Christ. Pero karon sa itong kinabuhi, kita we are the body of Christ. Kung naay mga kaluya, kakapoy, kinahanglan tawag encouragement to everyone. Ang puan na to, dili na to iduot. Kung ingana inyong kinabuhi, ato i-challenge, encourage ang ilang mga kinabuhi. Tabangan ginato nga mga pag-ampo. No? O kung sa'yo na itabo sa atong kinabuhi. Muna nga, promote unity, growth, and encouragement in the body of Christ. Muna nga, i-reflect na itong kagalingon on your communication. Do you speak the truth in love? Are your words used to build others up? Do they cause division? Kaya sometimes ka ng division, yun mo ganyan ang problema. Muna yung makakuba sa church. Muna nga, wala gabi continue. Siguro, i-allow po siguro sa Diyos nga division. Dili nga division nga nagbulag na ka, lain na ka nga church, kung dili, division mo, kay kung dili, magbulag-bulag taksan niya sa pulong sa Diyos. Payo na, kaysa division, nga wala na ka ripadayon, kung dili, nagpadayon ka sa mga piki, ng mga false teaching. Nakibuloy ng isa. Muna nga, mature believers know how to balance your truth and love, creating an atmosphere of encouragement and unity. Muna nga, sa 1 Corinthians 5:11, therefore comfort each other and identify one another, just as also are doing. Kung natin mawala diri kan wala na nagasimba o nang muragilaay na, hindi na nato katuan yun.
dahil ko na atong nasigod yun. Panimba na mo ay mong padala sa mga tentasyon. Kaya ang tentasyon, maunay magkapakaluya sa atong kagalingon. No, wala. Na, ang kaway, niligid gusto ko yun. Dagang kayo mga palibot. Dagang kayo mga distraction. Wala man tayo kina. Sa atong kinabuhi, lagi mga distraction. Wala nga, sa atong kinabuhi. Wala nga, wala nga atong pag-aplikar sa atong kinabuhi. Nga aron kita, mahimo, get effective dyan sa Ginoo. Wala nga, spiritual growth is a continual process that call for action. Muna yun ka sa mga motivation, muna kitawag ko, call for action. Buhatan na yun. Ayaw na pagluya-luya. Kunya pa ka, duulod pa ka sa mga tentasyon. Sulayan pag ikaw kayo. Here are practical ways we can cultivate spiritual growth in our lives. Aron kita ang mamutubo. Kinanglan, commit to knowing Christ more deeply. Kinanglan, ihatag nimo ang imong kaugalingon, dedicate time each day to study God's word and pray. Ayaw lang yun nga pagsaling sa every Sunday lang. Nakasimba na ka, okay na ka. Kung dili dito ka sa inyong balay, tunay ang pulong sa Diyos. I-reflect kung siya gisulti sa inyong kinabuhi. Kaya ka na, dili lang sa atong tanan na, ba't ikaw po nag-gisulti sa inyong kaugalingon. Marang, as you grow in your understanding of who Christ is, your relationship with Him will deepen. Mga iso. Dito na mo lapit. Marang nga, number 2, stand firm in your faith. Tindog yun. Nga kinanglan, sa imong pag-construct sa imong kinabuhi, ang imong foundation, diligid matandog. Marang nga, pumito na nga, ko na, be mindful of the influence around you. Root yourself in scriptures and hold fast to the truth, resist gid kaning mga false of doctrines and worldly distractions. At tinawag gina yun, distraction gina, kaya ganyan mga bata, ipagkakakuan ka pa. Aron, dili ka, kaya sometimes ang mga girikanan na ilang anak, i-distract ka na kung padayon, magpaminaw, kaya napay ka sabok-sabok. Usa na ka distraction sa itong kinabuhi, mga igsoon. Nawato na lang ginatong sa kinabuhi. Nga, kinabuhi. Muna nga, Mateos 7:24-27, build in the house. Muna nga, sama bitaw nga, ikaw nga yung pagkristuhanon nga magtubo, kaya nang lang ang imong kinabuhi, kung mag-build ka, ayaw dito sa balas. Kung dito ka sa balas nga magtukod, kung anytime mo matandog na sa mga bagyo o lidog, landslide, tumbak ka dito. Kaya nang lang, ang imong foundation, dito gid sa bato. Nga mo imong haligi sa imong kinabuhi. Muna nga, siguroon din nato ang foundation sa pamilya, no? Foundation sa trabaho. Nagdagan tayong klase foundation. Kaya dili ma-distract, dili maguba. Ako kakulbaan kay ko nang kanang kung katong ganahan bitaw o kaning magpuyo ka rin sa kalibutan kaya naman may mga tao nga kay magpuyo na din sunod kay kundo na gid ko kakabalo kung mabot ang mo maglindog bitaw hadlo kayo ba o matumba dito magikas bawos fifth floor. Last time may nyato mi dito bakit sa limkit kay grabe ni kang kalawom din no katong gibidyo mi tanako first time sa ginawa ni katuntog ka rin mga apartment na ginagawa. Tingnan na, kulba kayo day. Mana kinanglan, magbalaykin mo, dito gid sa kinaway ni Pastor. Promote, din promotion na. Wala nga. That's not speak the truth. Mana nga, wala ito ganito. Speak the truth, whether it's a conversation with fellow believers or witnessing to non-believers, commit in speaking truth with grace and compassion. Kaya sometimes lagi ki, katong pagkakristuhanon, na may sometimes kung dili sa kristuhanon, di po ta mamansin. Kaya kanang express lang po nato atong love. Kung ito naman, musulti po tagtinuod. Kung mayroong ganing, naon sa nimi si Sarah, na Christian na, di na yung magkuha na yun. Wala po. Batay mo na karang mga kristuhanon na ito karoon, na yung kinaiya nga, we're together lang kaya tungod kay nasa wider group dito ra sa ma-enjoy. Kung kita nga mga Kristohano nga kasama nga nagturo kang Kristo, bisag unsa pa na kinumustahay kita mo smile kita da kay sometimes papil pa rin natin ko yung weaknesses mo ba ito pagkulingon mato ko sa Jikap Church di na gani ko bragani papil bitaw kay sometimes sa pagsugod pa welcoming kayo oy musta brad wala pagkatugayon dahil naman
Pero tanaw mo wisdom naman. Sumaling na kon. Muna batayan mo ba? Pero lahi naman ang iyang aura niya. Nasa ko rin problema din. Muna nga, di lang punta mo budyan dito. But sometimes, parata orang marakain mo ko ba? Ito sa, so sa pastor nga, kataning nga, magtagabuntag mo ito, oy, kuya, anak, ako ko, pag kanang asawa, hindi nga muna, anahay. Bata pag ato na kasunudan dito, naglingkod ko dito, doon mo kayo, uy, video na pa sa itong galingan. Ay, lahat na yung kinabuhi sa tao ba kay, isa ka precision, bro, dahil rin kalipay ba? Hindi ka ma-present. Luli na mo ka. Ikog. Ano na yun? Bikog na yun. Naman na yung mataya sa itong kagalingan. Daghan! Hindi kayo mga distraction yun. Bisan kung saan kinabuhi, sa atong kinabuhi. Mana nga, kinanglatag conversion with fellow believers or witnessing to non-believers. Kaya na makikmingle po ta sa mga sometimes, dili po ta mingon nga, bisan kung saan imong negative sa imong una, ayaw po yung nahadlo ka kay aims na siya. Kaya sometimes natin kinaliyang attention mo nahadlo kay ginatubya na ba? Ako wala mo gito sa first time sa kinabuhi sa kadugay na ko sa Cagayan o ngayong kag mga kawatan dira sa karang wala pa na ako ng kugon dagat kay mga nguot din na akong mga amigo puro man mga badungon pero nga mardigil ko mataha di ko mahadlok magkimbingkol ka friendly ka kung serious po ka o ang bugiro po ka karanya na bitaw sa high school po na mo na initan ka sa mga batanon kay maglakaw magkana maglove you ka kamot murag si kitsa anya gigadungo gikaniha aron dili kay ditan mana nagkuan sa kinabuhi mana nga Ubed speaking truth with grace and compassion always seek to build others and brother up that tears them down mana nga John 16:15 Spirit of the truth has come he will guide you in all the truth 4:24 God is spirit and those who worship him must worship in spirit and truth mana nga nata diri aron pagday ko pagsimba nga tinuod dili lang ingon nga lingi si kumantay so gibuhat uy napakarutingod pero sige ano danon kanay nga Kristiyan ba wato nagsimba kay aron pag nay ka ikaw ba dito sige pamantay ako tapat ba nga patod na mga insik ko ba Taga Pintyres. ana isulti sige pantayan kay wala na kay pastor dito gusto nito iyang sa piton kay wala ni pastor dito. Pero sakit kayo ba nga nawala isa ka pastor nga iyang karon dito. Sakti na. Kanya-kanya tagkulig sa Ginoo kung nasa tagibutan. Ano nga? Ako, saan ka ginabuhin ako? Ngano nakatukod man? Ngano nakatukod man ikaw? Wala mo ta nagsalig nga aron makuan. Nga mahimo na tang kuan. Kaya tawag kana sa church sa Chikap, kung dili under man ta sa district mo yun. Kasi siya may naghatag ng sa akong kinabuhi. Ano nga? Lastly, spiritual growth and maturity are not option. They are expectation for every believer. Paul's message to the church in Ephesus remind us the growth, a process that is one that takes time and effort. The sign of spiritual growth include a deepening relationship with Christ, spiritual stability and the ability to speak the truth in love. Musulti kita tinuod. Muna nga, as we continue this journey of faith, let's make our goal to become more like Christ. Muna kung sa gibuhat dati ni Jesus Christ sa una, aron na nga, ayos siya, ayos siya sa tao, share sa ato kinabuhi. Kaya ang niya ni Jesus Christ ang katong mga pobre. Dili man ang mga dato. Pero parte po sa iyang pag-ayos sa mga tao. Dili po nga ang iyang pag-heal sa iyang mga tao. Dili man ingon nga mukirig-kirig ka dito. Kung dili, kung sa itong kinabuhi, kaya pag igurag yung puwan na din niya. Kung nga kinanglan, mahal ka kita sa itong kinabuhi. Kung mabito na nga, kung may problema, at to ang mga elders, go and apu ito dito. Yan ang sabot. Parang batayan sa nato, kinanglan po awareness ana. Kahit kung sa tinood, diri sa kalibutan, naki mga distraction, nakoy mga bad spirit po. Mabito na nga, siguro wag ang imong kinabuhi. Ang imong espiritu sa imong kinabuhi.
Diyos doon ba na ang kinabuhi? O yawan ko niyang kinabuhi? Kay duha ang nagkuhan sa atong kinabuhi. Kinasiguro yun, ang Espiritu sa Diyos nasa atong kinabuhi. Dili Espiritu sa mga yawan mo. Kaya dagang kayong mga distraction of temptation. Para nga, continue on your journey of faith. Let's make our goal to become more like Christ. Growing in every way so that we may reflect His love and truth to the world around us. Para nga, magkakasama. Heavenly Father, Lord, thank you, Father God. We thank you for the privilege nga gitagaan niyo time nimo karon Ginoo for growing sa mga kaugalingon nga magkatabang Ginoo deepin sa mga kaugalingon relationship with you. Kinahanglan mo stand sa mga kaugalingon nga you are the foundation of the truth Ginoo sa kinabuhi to speak the truth with love and compassion Ginoo sa mga kaigsunan, mga believers or unbelievers, Lord. Guide us, O God, Lord, sa journey, our spiritual maturity, you may reflect your character all day. In Jesus' name, we pray. Amen. To God be the glory.